Isang magandang tanghali sa lahat ng mga in love, gustong ma-in love, broken-hearted, nabigo, naiwan, nagkamali, gustong bumawi at sa lahat ng mga may issue pagdating sa pagmamahal. Ako nga pala si Jessie, o Jess na lang for short. I'm 28 years old at nagtatrabaho bilang isang event specialist. Bilang isang event specialist, trabaho ko mag-organize ng mga social events tulad ng mga birthday parties, debut, binyag at marami pang ibang selebrasyon na karaniwang pinagsasaluhan ng mga magpapamilya. Pero sa lahat ng selebrasyon, ang pag-organize ng wedding ang pinaka-iniilagan kong trabaho. Hindi kasi ako naniniwala sa kasal. Para sa akin, ang kasal ay isang kaprasong papel lamang at hindi ito ang nagbubuklod sa pagsasama ng dalawang nagmamahalang tao. Siguro, Popoy at Hasmin, naging ganito ang pananaw ko sa buhay nang dahil na rin sa nangyari sa aking mga magulang. Bata pa lamang kasi ako ay nambabae na ang aking ama at iniwan kami ng mami ko. Sa totoo lang, Popoy at Hasmin, at the age of 28, I never had a boyfriend. Hindi naman ako man-hater, pero ako lang talaga yung tipo ng babae hindi madaling mauto ng mga lalaki. Pero sa kabila ng ganitong ay sa akin ng mga kalalakihan, mayroon lang akong isang lalaking pinagkakatiwalaan. Ang aking best friend for 20 years, si Rick. Kapitbahay namin si Rick. Grade 2 ako nang makilala ko siya at sabay na kaming nagdalaga at nagbinata. Parehas kami ng trip sa buhay ni Rick. Halos lahat ng mga hobbies at hilig niya ay pareho din kami. At talagang magkadikit na ang mga bitukan namin dahil parehas din na nangyari sa aming mga pamilya. Parehas kaming nanggaling sa broken family at parehas kaming iniwan ng mga ama namin. Kaya naman talagang masasabi kong tumatag ang pagkakaibigan namin over the decades. At kung tatanungin mo, Popoy at Hasmin, kung may namamagitan sa amin ni Rick more than friendship, ang isasagot ko ay isang malaking wala. Actually, high school pa lang nang mag-umpisa akong ligawan ni Rick hanggang sa magkatrabaho na kami, ay patuloy pa rin siya sa panunuyo sa akin. Pero tulad ng dati, panay ang basted ko sa kanya, hindi dahil sa hindi ko siya type. Honestly, he's a man every girl could wish for. I just don't like the fact that you have to give up the friendship in exchange for love. Hindi ko nakikita ang sarili ko na makakasamaan ng loob si Rick at iiwasan habang buhay pag hindi nag-work sa amin ang isang romantic relationship. Thank you Ito yata yung pinaka-romantic at most memorable birthday surprise mo. Chusero, pinaka-memorable ka dyan. Wala namang bago sa birthday mo. Eto at eto pa rin naman ang ginagawa natin. Ipapark natin tong kotse mo dito sa open field. Hihiga tayo sa hood habang nakatitig sa langit na punong-puno ng stars. At walang humpay na kwentuhan. Anong bago doon? Buti nga lumevel up na tayo Nung mga bata pa lang tayo, naalala mo. Di ba sa bubong lang tayo? Halos papakin tayo ng mga labang mo. Ay nako, huwag mo nang ipaalala yung mga yun. It only reminds me how old we are now. Age is just a number, Jess. It's all in the mind. Pero ang youth, sa pakiramdam yan. Ako, kahit 25 na ako, I still feel like I'm 19 years old. Kaya isip bata ka pa rin most of the time. Pero Jess, seriously, kahit ganito ako sineselebrate yung birthday ko, special pa rin every year. Alam mo, ang weird mo. Paano nga nagiging special? Paulit-ulit lang naman tong ginagawa natin. We're not even celebrating. Special kasi kasama kita. Kahit walang malaking celebration, so long as I'm with the most important girl in my life. Perfect na yung birthday ko. Ayan tayo May segue lang talaga Ano ba? Hindi pa rin ba-give up yan? Yung ano? Yung puso mo. Ang tagal na niyan Jessie, hindi mag-give up to, no? High school pa lang tayo, nililigawan na kita. Ilang taon na nakaraan yun. Ngayon pa ba ako sa suko? Yun na nga, Rick Ikaw na nga nagsabi, diba? High school pa lang nililigawan mo na ako. Anong petsa, no? May trabaho na tayo pareho. Hindi pa ba sign yun na itigil mo na? Kasi hanggang mag-best friend lang talaga tayo. Ikaw, hindi mo rin ba naisip na yung pagiging single mo?
Yung pagiging walang boyfriend mo ay dahil tayo talaga yung destined para sa isa't isa. Hindi. Kailanman hindi sumagi yan sa isip ko. Kasi simulat sa pool, Rick, mahal kita. Bilang best friend ko. Mahalin mo rin ako. Mahal kita eh. Mahalin mo rin ako more than a friend. Asa ka pa. Ito, Jess, ang tatandaan mo. Kapag 28 years old na tayo at wala ka pa rin boyfriend, pakakasalang kita. Alam mo rin, natatawa na lang talaga ako sa'yo. Naku, yung mga ilusyon mo, nakakapraning na. Tandaan mo yung sinabi ko ngayon. Ngayong araw na to, dito sa lugar na to mismo, dito ako magpo-propose sa'yo after 3 years. Itaga mo yan sa bato. Kilala mo ako, Jess. Ginagawa ko yung pangako ko. Oo na, sige na. Manahimik ka lang. Best friend. Virtual lang need so no? Popoy at Hasmin, taon-taon ganun kami mag-celebrate ng birthday namin. Walang bisita, walang handaan, just the two of us. Masaya na kami sa ganung private moment dahil nakakapag-usap kami tungkol sa buhay-buhay. Ganun kasi kami ni Rick. We take time to talk and open up. Kaya naman hindi naman sakit sa kanya ang taunang pambabasted ko dahil open ako sa nararamdaman ko sa kanya ever since. Pero Popoy at Hasmin, ang lahat ng relasyon, magkaibigan man, mag-asawa o mag-boyfriend-girlfriend, dapat ding maghiwalay at one point in their lives. Isang araw, nagpaalam sa akin si Rick na balak siyang kunin ng tita niya sa Italy upang doon magtrabaho. Nung una, hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang balita. Akala ko, ginugood time lang niya ako. Akala ko, gusto lang niyang malaman ang reaksyon ko kapag nawala siya. Pero nang pinakita niya sa akin ang kanyang travel papers, doon na ako naniwala. It took a while for me to understand na kailangan niyang gawin yun para sa kinabukasan niya. At sino naman ako para hadlangan siya sa mga pangarap niya. Kaya naman masakit man sa akin. Ayaw ko mang iwan niya ako. Wala akong choice, kundi ang payagan siyang pumunta sa Italy. Calling all passengers of Flight 876 going to Milan. It's boarding time. Calling all passengers of Flight 876 going to Milan. It's boarding time. Uy, ayun na yung flight mo. Tinatawag na kayo. Sige na, umalis ka na. Bakit ang pinagmamadaling mo ako makalis ng bansa, ha? Ikaw talaga, gusto mo talaga mawala sa buhay mo, no? Joke lang. Hindi naman, no. Inaalala ko lang naman, baka maiwan ka na ng flight mo. At saka ikaw nga tong atat na iwan ako, no? Kagabi pa lang, pinapractice mo na kung paano mo bibit-bitin yung mga Kagabi pa lang, pinapractice mo na kaya kung paano mo bibit-bitin yung mga bagahe. Jess, mamimiss kita. Mamimiss ko yung best friend / future wife ko. Ako din mamimiss kita. Best friend, period. Talaga naman. Aalis na lang ako, ayaw pa akong pagbigyan. Seriously, I will miss you, Rick. Yung Saturday DVD nights natin, basketball games you don't fail to watch, Sunday masses, yung pang-rate mo sa ref ko, pag-gate crush mo tuwing may masarap na ulam sa bahay. I will miss everything about you. Yung mga sinabi mo, ilan lang yan sa mga mamimiss ko sa'yo. Ako, everything about you, mamimiss ko. Mula sa hibla ng buhok mo, hanggang sa mga kuko mo sa paa. Lahat yun nahanap-hanapin ko. Pati yung mga kakaibang trip mo, tulad ng pagpapabili ng nilagang tayo sa kasarapan ng tulog ko. Tama na nga yan, Rick. Tapos pinapahirapan mo lang pag-alis mo eh. Ano ba yan? Ayoko namang mag-iyakan pa tayo dito. O basta tandaan mo yung mga pasalubong mo sa akin. At saka mag-chat tayo huwag kang magbisi-bisi yan doon. Oo naman. Basta ikaw din Hintayin mo ako. Huwag kang boyfriend Ako yung nasa priorities mo. Ay sus! Alis na nga lang, humihirit pa eh. O siya, sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako. Mag-ingat ka doon magtrabaho ka, huwag ka mang babae. Promise, hindi ako bababae. Alam ko naman mag-selos. Tsura mo. Bye, Jess. See you after 3 years. Talaga tong best friend ko, ang kulit-kulit. If I know, naiiyak na rin.
Hello, Rick. Napatawag ka. May nakalimutan ka ba? Wala. Namiss lang kita kagad. Asus, agad-agad? Wala pa tayong 5 minutes magkahiwalay. Namiss mo na ako agad. Okay na pangutol yan, ha? Miss Jess, namiss na kita kagad. And I forgot to tell you something. Ano yun? I love you, Jess. Hintayin mo ako, ha? Popoy and Jasmine, I still remember that scene in the airport where I have to send him to Italy. Naalala ko, ayaw pa akong isama noon ni Rick because he hates goodbyes. Ayaw niyang nakikita o nakakakita ng taong nagpapaalam, lalo na kung importante sa buhay niya ang taong yon. Kaya naman Popoy at Jasmine, I tried to control my tears from falling. Gustong-gusto ko nang umiyak nung tagpong yun, pero ayokong pahirapan si Rick bago siya umalis. Gusto kong ipakita sa kanyang sinusuportahan ko siya sa kanyang mga pangarap sa buhay. Popoy at Jasmine, naging mahirap sa akin ang pagkawala ni Rick. Para ako naputulan ng isang paa at nawalan ng isang paningin. Being away with him is like being away from home. Ilang buwan akong nag-adjust mag-isa. God, I miss those times with him. Buti na lang talaga at nauso ang Yahoo Messenger at nakakapag-chat kami ng madalas. Ano, Jess? Maayos na ba yung camera? Kita mo na ako? Oo, okay na yan. Hanap pa. Social ng kwarto mo dyan, ha? May aircon ka pa talaga. Asensado ka na dyan, ha? Uy, hindi naman masyado. May napupundar lang kahit pa paano. Eh, bakit nag-aircon ka pa? Di ba malamig naman dyan? Hindi. Summer ngayon dito eh. Ayaw nga pala, natanggap mo na ba yung chocolates na pinadala ko nung umuwi yung tita ko? Ay, oo. Ay, thank you nga pala. Pati dun sa pabango. In fairness, may date ka na ngayon. Uy, siguro may ibang nireregaluhan na dyan, girl. Ako? May nireregaluhan babae? Wala ah. Baka sila yung nireregaluhan ako. Ang kapal naman talaga eh, no? Ay, naku, best friend. Don't tell me sa almost 1 year mo dyan, hindi ka man lang naka-experience na manligaw ng Italiana o kahit Pilipina. Wala nga. Eh, bakit wala? Ang pogi mo naman. Matalino pa. Ayoko nga sa kanila, di ba? Eh, bakit ba ayaw mo? For sure, madaming magagandang babae dyan. Dapat sinasamantala mo yung pagkakataon. Aanin ko naman yung dami ng babae dito. Wala ka naman. Rick, ano ka ba? Ako lang nape-pressure at nahihirapan sa'yo eh. Hindi naman sa tinataboy kita, pero hindi mo ba naiintindihan na we're better off as friends than lovers? Says who? Says who? Paano mo naman nasabi yung mga ganyan-ganyang bagay kung hindi pa naman natin sinusubukan? Para ano? Para pag hindi nag-workout, masisira ang friendship natin. Pag hindi tayo nag-click, magkakalimutan na tayo. Siyempre hindi, Jess. Tsaka hindi mangyayari sa atin yun, di ba? Bakit ba kasi takot na takot ka may pagrelasyon sa akin, Jess? Ayoko lang kasi matulad sa mga barkada natin. Sila nagligawan. Nung nagka-problema, naghiwalay din. Hindi na nga sila magkaibigan eh. Pati pa tayong mga natitira, iiwan din nila. Yung mommy mo at daddy mo. Perfect example. Di ba matalik din silang magkaibigan noon? O, nasa na yung daddy mo ngayon? Niloko ang mommy mo. Iniwan pa kayo. Jess, iba sila sa atin. Kung tutuusin, mas matatag yung samahan natin. Kasi mas matagal na tayo magkakilala. Huwag ka matakot, Jess. Please, try it with me. Rick, wag na muna nating ipilit, okay? Di ba masaya naman tayo na matalik lang tayo magkaibigan? Ikaw, masaya. Pero ako hindi na. Alam mo ba yung feeling na I have so much love to give pero hindi mo gawang ibuhos lahat yun doon sa taong minamahal mo? Kasi, alam mong ayaw niyang tanggapin. Alam mo ba ang daming beses na gusto itang yakapin at halikan? But every time I do it, ilag na ilag ka. Hawakan nga lang yung kamay mo in public, hiyang-hiya ka na eh. Rick, alam mo, dapat hindi na natin pinag-uusapan to eh. Di ba dapat masaya tayo? Jess, hindi naman all the time laging masaya. Hindi all the time play safe ka. There will come a time na kailangan mong harapin yung issue. Yung problema. Rick, wala naman tayong problema. Eh, itong nararamdaman ko sa'yo. Hindi ba ito problema? Rick naman eh. Sige na. Nakuha ko na yung sagot. Tigas-tigas talaga ng ulo ko. Paulit-ulit, no? Hindi ako makaintindi. Sige na, best friend. Matulog na lang ako.
Popoy at Hasmin, hanggang sa mga panahong nasa Italy si Rick, ay hindi pa rin niya nakakalimutang kamustahin ang lagay niya sa puso ko. But just like before, nireject ko pa rin siya. Actually, ang dami nga nagsasabi, bakit hindi ko daw subukan with Rick? Matagal ko na siyang kilala. Almost all my life, nandun kami para sa isa't isa. We've seen our best and our worst. Magkasundo ang mga mommy namin. Kaya ano pang pumipigil sa akin para sagutin siya? Actually, Popoy at Hasmin, yun din ang hindi ko masagot noon. Basta ang alam ko, takot lang akong hindi kami mag-work out as lovers. Matapos ang huling pag-uusap namin yun ni Rick, ay wala na akong narinig pa mula sa kanya. Biglang nahinto ang mga tawag at messages niya sa akin. Nabahala ako dahil hindi naman ganun si Rick. Kahit na madami siyang ginagawa o tambak ang trabaho niya, he always have time for me. Uy, Jess! Uy! Tapos na ba yung quotation, ha? Lungkot-lungkutan ka na naman. Ano bang emote mo, ha? Ano na naman yan? Nagtatantos ka na naman ng kalendaryo. Teka, para saan ba kasi yan, ha? Minamarkahan ko lang yung mga araw na hindi niya ako tinatawagan at nagpaparamdaman lang. Asos, yung kababata/best friend mo na naman ba yung nasa Italy, ha? Oo. Oh, bakit? Anong nangyari? Bakit hindi na nagpaparamdam? Ewan ko nga eh. Nagtatatlong buwan na akong walang balita sa kanya. Tapos, deactivated na rin yung Facebook niya. Iba na rin yung number niya yata doon. Baka naman pinagtataguan ka. Bakit naman niya ako pagtataguan? O baka ayaw ka lang niyang makausap. O ayaw lang niya na magkaroon kayo ng kahit na anong koneksyon. Eh bakit naman niya gagawin yun? Alam mo, may girlfriend na siya dun. Hindi nga. Oo, girl. Feeling ko, may girlfriend na yun, no? At saka, baka nakikwento ka ni Rick sa girl. Eh di ba nga, super close kayo. Baka nagsiselos yung girlfriend, tsaka sinabi, iwasan ka na. O diba, ganun. Sobra ka naman. Hindi magagawa sa akin ni Rick yun, no? Hindi niya ipagpapalit yung pinagsamahan namin sa girlfriend lang. Eh bakit hindi, ha? Yung iba nga dyan tinatalikuran yung pamilya dahil sa pag-ibig na yan. Ikaw pa kayang best friend lang niya. Ay naku, Ali, wag naman sana. Makakaloka nga yan. Ayan kasi, ilang taon ka nang nililigawan ng best friend mo. Mukha nang ang tanga. Tapos hindi pa na-enjoy yung freedom niyang manligaw sa ibang babae. Kaya hindi din ako magtataka kung nakahanap na yun ng girlfriend by this time, no? Lalo na't malayo siya sa'yo, no? Sa tingin mo ba pwede talagang magkaganon, Ali? Oo naman. Malaki yung possibility na ganun nga. Ayan, ikaw kasi. Pa-hard to get ka pa. Nagkakandara pa na nga sa'yo yun noon eh. O ngayon, missing in action ng lolo mo. Aarte-arte ka nang namimiss mo siya. Ewan ko sa'yo. Kayo talaga! Mga tanga! Popoy at Hasmin, sobra ako nalungkot sa pangyayaring yon. I know something is going wrong at alam kong may kinalaman yon sa huling pambabasted ko sa best friend ko. At yun na nga ang pinaka-iniiwasan ko, ang pagkakaroon ng lamat ng pagkakaibigan namin dahil sa pagmamahal na yan. Pero ano magagawa ko? Ayokong pilitin ang sarili ko. I cannot be happy with something I'm afraid of giving. And that is love and commitment. Kung pwede ko lang sanang pilitin ang sarili kong suklian ang pagmamahal ni Rick sa paraang gusto niya, ginawa ko na. Pero ayoko siyang dayain at mas paasahin pa. Pero takot na takot ako. Takot ako na baka tuluyang mawala ang best friend ko. Halos taon din ang tinagal na hindi ako inimik ni Rick. I got really depressed that time to the point na gusto ko na nga siyang sundan sa Italy. I cannot afford to lose my best friend. At noong mga panahong hindi siya nagpaparamdam, I kept on sending him messages sa Facebook at sa emails. Kahit walang reply, araw-araw akong nagpaparamdam. I want Rick to know na hindi ako mag-give up sa friendship namin just like that. I want him to realize na hindi namin kailangang maging kami para mabigyan ko siya ng unconditional love. After almost 16 months, nagulat na lang ako at bigla akong tinawagan ni Rick. Sobra akong kinabahan noon, Popoy at Hasmin. God, I missed his voice. Kahit pa nga matagal kaming hindi nakapag-usap, alam na alam ko pa rin ang boses niya.
Inaliwanag sa akin ni Rick kung bakit siya biglang nawala. Sabi niya, kinailangan daw niyang lumayo pansamantala sa akin para maintindihan daw niya ang sinasabi ko. At baka daw sa paglayo niya, matanggap na niya na hindi talaga kami pwedeng maging more than friends. And when he called me, sabi niya, tanggap na daw niya na best friends lang daw talaga kami. At hindi na daw masama ang loob niya at masaya na daw siya sa pagkakaibigan namin. Popoy at Hasmin, natuwa ako sa sinabi ni Rick. I felt relief from the pressure and I'm just so happy na tanggap na niya na mag-best friend lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. At kahit na nga iniwan niya ako sa ere, napatawad ko siya agad. Siguro Popoy at Hasmin, sobra ko lang talaga siyang na-miss at naintindihan ko rin kung bakit kailangan na gawin niya ang pag-iwas sa akin. Para naman pala yun sa ikabubuti naming dalawa. Masaya ako dahil matapos ang usapang yun, ay muling lumbalik ang aming pagkakaibigan. Wala akong ginawa araw-araw, kundi ang bilangin pa ang mga natitirang araw na ang kanyang pagbabalik. I missed my friend so much, and I can't wait na makabawi sa mga panahong magkalayo kami. Kaya naman after 3 long years of waiting and missing him, finally, umuwi na rin si Rick with a big surprise. Hello, Rick. Nasaan ka na? Ang tagal mo naman dyan. Excited na akong makita yung mga pasalubong mo. Atak, malabas na ako. Ito na oh. Malapit na ako. Nasaan ka ba? Nandito ako sa tabi ng green na poste. Naka-pink sleeveless blouse ako tsaka white shorts. Ayun! Okay na, ito na kita. Oh, talaga? Talas ng mata mo, ah. Paano ba naman hindi may kilala ka agad dahil laki ng braso mo? Ano ba nangyari sa'yo? Bumilog ka ng ganyan. Yabang mo naman. Napakain lang pero hindi naman ganun tumaba, di ba? Anong hindi? Taba-taba mo na oh. Baka nga hindi na magkasya yung mga pinamili ko eh. Ayan na. Hindi pa nga kayo nagkikita, nangasar ka na naman. Tababoy ka naman talaga eh. Ganon. Oh, ito sa'yo. Akala mo, ha? Huwag mo kilitain. Wag. Ano ba yan? Sino kasama mo? Ako lang. Nandun nakapark yung kotse. Ikaw na mag-drive, ha? Ano ba yan? Ako na nga yung pagod ako pa yung mag-drive. Huwag ka nang umarte. In fairness, umogi ka. Hiyang na hiyang ka sa Italy, no? Naman? Pati mga chicks dun, hiyang na hiyang sa akin eh. Kaya nga nung bumalik ako dito, hinayang na hinayang sila. Hala, ayan na naman siya. O tara na nga, umuwi na tayo. Doon ka na sa bahay mag-lunch, ha? Nagluto si mami doon. Tara na. Wait lang, Jess. May hinihintay pa tayo eh. Okay. Yun ba yung sinasabi mong kasama mo? Oo, siya nga. Sino ba siya? Kasamahan mo sa trabaho? Hindi. Fiancé ko. Fiancé? May girlfriend ka na? Yes, and soon to be Mrs. Benedicto. You know, you should meet her. She's a wonderful lady. Teka. How come na hindi ko alam to, Rick? Because I wanted to surprise you. Besides, 2 buwan pa lang naman kami magkakilala. At that long, kaya hindi ko pa nasabi sa'yo. 2 months pa lang kayo magkakilala tapos fiancé mo na? Baka kasalan mo agad? Ano to? Ura-uradang kasal, ha, Rick? Oh, Jess. Alam mo, wala naman sa tagal ng pagkakilala ang pag-asawa eh. As long as matured individuals na kayo at ready for commitment at responsibility at mahal niyo isa't isa, then you're ready to get married. Yeah, I know. Pero, nakilala mo lang siya 2 months ago, diba? How sure are you na kilalang-kilala mo na siya at kilalang-kilala ka na niya? How sure are you na siya na talagang gusto mo makasama habang buhay? Cool ka lang, Jess, okay? Alam ko ginagawa ko. Hindi na ako teenager. I'm so in love now and I'm getting married really, really soon. Bakit ka pa umuwi dito? Kasi gusto namin dito magpakasal ni Jane. And I need your help, best friend. Bakit ako? Kaibiganin mo siya. Gusto kong maging close sa isa't isa ang dalawang babae pinaka-importante sa buhay ko. Uy, nagkamali pa kasi ako ng kuha ng luggage ko eh. No problem, Han. Nagkukwentuhan naman kami ni Jess eh. Ay, nga pala. Han, this is my best friend for decades. Jessie, ito naman yung honey ko. Pinakamagaling magluto ng carbonara sa buong mundo. Si Jane. Hi, Jane. Hi,
Alam mo ba, mula na magkakilala kami nitong si Rick, wala siyang bukang bibig kundi ikaw. Talaga? Paano ba naman, Han? Almost 20 years, siya lang yung babae sa buhay ko. Sabi mo nga. Kaya alam mo, Jess, when he proposed to me, hindi ako nagdalawang isip. Umoo agad ako kasi alam ko hindi ako lolokohin ng lalaking to. He's such a one-woman man. Oo naman. Makakasigurado ka dyan. O sige na, tara na. Baka abutin pa tayo ng traffic sa EDSA. Mahiwagang ang aming pagsinta. Pinaliwalang sumpa ang ginawa. Sa halip ang ay iniwan siyang lumuluha. Ang dinadahilan ko ay siya na may maghihintay. Ngayon ako'y narito, siya naman ay nasa'yo. Mamahalin ka niya, tulad ng pagmamahal niya sa'kin. Mamahalin ka niya, buong puso at damdamin, sana'y ingatan mo. Tulad ng nangyari nga sa amin, kaya ngayon ako'y nag-iisa nang hihinayan na, dahil alam ko na mamahalin ka niya. Popoy at Hasmin, that was the most shocking moment of my life. Naistatwa talaga ako nang malaman kong ikakasal na ang best friend ko. Wala akong kaalam-alam, ni hindi ko naramdaman na may iba na palang babae sa buhay niya. At nang makita ko nga si Jane, sa itsura pa lang niya, I knew why Rick liked her. She looks just as smart as Rick. Very independent. At straightforward. Ganun kasi ang gustong babae ni Rick. And when I saw them kiss, I don't know, pero may awkward feeling akong hindi maintindihan sa sarili ko. While we were in the car, palihim kong tinititigan si Rick. Well, siya pa rin naman yung Rick na tulad ng dati, except that may iba na siyang babaeng kasama. Kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano siya kasaya with Jane. Every time she holds Jane's hands and kisses her forehead, alam ko, seryoso sa kanya si Rick. Alam ko, desidido talaga siyang pakasalan si Jane. Grabe, hindi mo pa rin talaga makalimutan nung nag-trekking tayo sa Ifugao. Nawala tayo sa kaharutan mo. Uy, nawala tayo kasi hinintay kitang umihi doon sa may damuhan. Nahesitant pa ako kasi baka may ahas na biglang sumulpot. Naalala mo nung naliligo tayo sa ilog sa Ilocos, nakatapa ka ng palos. Nagtititili ka kasi akala mo ahas, napalangoy ka nang wala sa oras. Simula nun, doon ka natutong lumangoy. Alam nyo, mahilig din ako sa nature trip. Tapos nung nasa Cagayan tayo, nung nag-water rafting, tapos tumalon sa Rumaragas ang ilog, tapos natanga yung mamahaling shades mo. Ay, oo, naalala ko nga yun. Regalo mo pa naman sa akin yun. Wow naman! Ang dami nyo na rin palang napuntahan. Nature tripper din kasi ako eh. Kaya nga, alam mo ba, Jessie, nung nasa Italy pa lang kami, pinaplano na namin kung saan-saan kami pupunta dito sa Pilipinas. Saan pa ba kayong dalawa hindi nakakapunta? Madami din naman. Sa Bohol, sa Panglao, magandang beach doon. Sa Cebu din at saka sa Batanes. Okay daw doon eh. Han, gusto ko doon tayo pumunta ha. Han, di ba nakagawa na tayo ng itinerary natin? I know. But from what I heard, napuntahan niyo na yun ni Jess, so bakit ka pa ulit pupunta doon? Matagal na naman yun, Han eh. Kahit na, iba na ang kasama mo ngayon. So dapat sa iba naman tayo pumunta. Alam mo, Rick, may point si Jane. At saka, kung gaano kaganda yung mga napuntahan natin dati, for sure, ganun din naman yung pupuntahan nyo ngayon. I agree. At wala naman sa lugar ang ikaya-enjoy natin, di ba? Kahit sa bundok pa tayo pumunta. As long as magkasama tayong dalawa, magiging masaya at memorable ang lakad natin. Di ba, Han? Oo naman, Han.
Basta kasama kita. Everything is perfect. I love you. I love you more, hon. Kailan nga ulit yung kasal? 2 months from now. Pero sabi ko nga kay Rick, baka pwedeng next month na para makabalik kami agad sa Italy. Ano? Next month? Okay lang ba kayo? Masyado namang mabilis yun. Imposibleng mag-put up ka ng wedding event in less than 3 weeks, Jane. Yeah, I know. Pero it will just be a simple wedding. Konti lang naman ang pupunta. Ang importante, nandun kami ni Rick. Kaya nga kailangan namin ng tulong mo, Jane. Di ba ikaw yung magaling sa mga ganyang bagay? Para ano pat naging event specialist ka kung di mo naman magagawa ng paraan ng wedding ng best friend mo? Hello? Event specialist ako, hindi ako si Wonder Woman. Best friend? Sige na, best friend, please. Tatanungin kong malaking utang na loob to. Oo na, sige na. I'll see what I can do. Popoy at Hasmin, I should be happy with them. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko the whole time na magkasama si Rick at Jane. Total, yun naman talagang pangarap ko para sa best friend ko eh. Ang makahanap siya ng babaeng magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal ko. Pero hindi ko lang matanggap na ganun siya kabilis na desisyon without me knowing it. Hindi man lang niya nabanggit sa akin na may girlfriend na pala siya or that he is seeing or dating someone else. Kilala ko si Rick. Hindi siya naglilihim sa akin. Pero for the first time, nagawa niyang magsikreto dahil kay Jane. At yun ang kinaiinisan ko. At ngayon, I am left with no choice kundi ang suportahan ang ura-uradang desisyon niya. At ang mas masaklap pa, ang i-organize ang kasal nila ni Jane. Ay nako, yung babaeng yun, napakaata talaga. Ano bang tingin niya sa akin? Miracle worker? Sa loob ng 3 linggo magagawa ko ang dream wedding nila? Uy, Mare, OA ka mag-react. Nag-o-organize nga tayo ng kasalang bayan na wala pang 1 linggo. Yung wedding pa kaya ng best friend mo. Oo nga, Mare, sa demanding yung babaeng yun eh. Ang daming gustong mangyari. Akala niya madali mag-organize. Bakit kasi atat na atat magpakasal? Pwede naman gawin next year or next decade. O pwede wag na lang. Ayan! Di lumabas din yung totoong pinuputok ng butchi mo. Ayaw mo lang talagang makasal yung best friend mo sa Jane na yun. Talaga? Well, to start with, kakakilala lang niya dun sa babaeng yun, no? 2 months pa lang sila magkakilala at magjowa, magpapakasal na agad. Nag-iisip pa sila? Bakit ganun ba yung kadali? Ganun ba kadaling umusbong ang love, ha? Ito naman si Rick. Cum laude pa naman din nung college kami, hindi man lang nag-iisip. Ay nako, hindi talaga ginagamit ang utak. I heard nga yung Jane kakabreak pa lang dun sa long-time boyfriend niya for 5 years. Paano kung rebound lang niya si Rick? Paano kung pikutin lang siya tapos... Teka nga. Alam mo, Day, pa-obvious ka. Halata yung kabiteran mo. At sino ka para mag-lecture sa pag-ibig, ha? When in the first place, you don't even know the word love. Sino may sabi, ha? Sa tanda kong to, te. Alam ko kung anong ibig sabihin ng mga yon. Bakit single ka pa rin, ha? Bakit wala ka pang nagiging boyfriend? Bakit mag-isa ka at hindi ka masaya, Because ha? it's my choice. Kaya nga, huwag kang mandamay ng iba. You want to be a loner, you want to be a single and unhappy, go ahead. By all means, go ka lang. Pero huwag mong hadlangan yung kaligayahan ng ibang tao. Basta hindi pwede yung kasal na yon. Ayoko nga. Ay, ano ba kasing problema mo? Wala akong problema. I'm just trying to save a friend from a wrong decision. Gusto ko lang magdahan-dahan siya sa mga gusto niyang gawin sa buhay dahil hindi siya nag-iisip. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin na hindi kayo pareho ni Rick ng iniisip? Ikaw, masyado kang play safe, masyado kang maingat na huwag masaktan. Si Rick, risk taker, matapang, hindi takot sumugod kaya masaya siya. Bakit hindi mo na lang kasi tanggapin ng ganun, ha? Ay, nako, ano pa kasi talaga yung problema mo, Jess? Come on, tell me! Yun nga lang, di ba? Ano pa bang ibang dahilan, Ber? Hindi ba dahil all this time, you realize na mahal mo pala si Rick? Ay nako, hindi pwede yun, Ali. Why not? Kasi best friend ko lang siya. So, what's the big deal? Ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan eh. Ayokong dumating yung panahon na kapag hindi kami nagkasundo as lovers, maghiwalay lang kami at hindi na mababalik yung dati. Huwag kang plastic, Jess. Ang sabihin mo, duwag ka. You don't want to acknowledge his love kasi takot ka sa sarili mong nararamdaman. Takot kang magmahal, gusto mo, win-win situation lagi. Okay, sige. Aaminin ko na. Tama yung mga sinabi mo.
Mahal ko si Rick noon pa man. I was just trying hard to avoid the feelings kasi takot ako magmahal. Hindi ko alam kung paano magmahal. Not until I know he's getting married soon. Really, really soon. Ali, paano nangyari yun? For many years, ako lang minahal niya. Ako lang ang babae sa buhay niya. Paano niya nagawang magmahal ng iba? Jessie, lahat naman ng tao may kapaguran eh. Kumbaga sa baterya, may lifespan. It's just so happened na naubos na yung energy ni Rick sa'yo. Na-realize na wala naman siyang hinihintay. Tsaka kailangan niya naman na umusad sa buhay. Alam ko. Kaya nga ang sakit-sakit eh. At napaka-playtime talaga ng eksena. Ako pa mismo ang mag-organize ng kasal nila. Sana ako ang bride. Ang saklap, di ba? Masaklap nga. Pero mas masaklap yung tinatago mo for the longest time. Mas masaklap na napalampas mo yung pagkakataon dahil sa katuwagan mo. Tinulak mo siya palayo sa'yo, Jess. At ngayong hawak na siya ng iba. Anong plano mong gawin? Agawin ulit siya? Ibalik yung dating sa'yo? Hindi. Oh, come on, Jess. Hanggang sa huli ang galing mo pa rin maglaro ng tanga-tangahan. Ay nako, girl. May oras pa, ah. Walang mawawala kung susubukan mo. Hindi pa naman Mrs. Benedicto si Jane, eh. Don't commit the same mistake again. Go tell him. He might change his mind. Sure, I understand. Of course, I'll be fine. You had to change your plan. Oh well, I'll just change mine. But if it turns out bad, and if your nights get long, and if she makes you sad, no need to be strong. And if you ever change your mind and find you miss those feelings that you left behind, we'll give it one more try. Some magic place and time. If you ever change your mind. Popoy at Hasmin, I am so stupid. Napakaduwag ko. All this time, mahal ko na talaga si Rick. I was just so afraid to give in. Masyado ako naging komportable sa pagkakaibigan namin na naging insensitive ako na pwede talagang ma-inlove sa akin ng best friend ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong itago na lang ang nararamdaman ko. I don't want to be unfair kay Rick. Ayokong gulihin ang isip niya at mas lalong ayokong maging hadlang sa kaligayahan niya. Pero Popoy at Hasmin, ayaw akong patahimikin ang puso ko. Pilit mang kontrolin ang isip ko ang puso ko na manahimik na lang, sadyang mas malakas ito. Sa bawat araw na lumilipas, papalapit ng papalapit ang kasal nila Jane at Rick, mas binabagabag ako ng aking konsensya. Parang mayroon akong responsibilidad sa kanya na kailangan kong gawin, kung hindi, ay habang buhay ko itong pagsisisihan. Jess, pasensya na, late ako. Hinatid ko pa sa hotel si Jane eh. Grabe pa rin pala yung traffic sa Makati pag rush hour. Anyway, ano mapag-uusapan natin? Mag-update ka ba dun sa development ng wedding? 2 linggo na lang, it's my big day na, di ba? Hindi. Gusto ko lang, Rick, na makausap ka. Simula kasi nang dumating ka from Italy, hindi na tayo nagkausap eh. I mean, yung tayong dalawa lang. Yung parang nung birthday mo 3 years ago. Dito lang tayo sa open field. Nakapark yung kotse, nakahiga sa hood, nagkukwentuhan. God, I miss this, Rick. I missed you. Namiss din naman kita eh. Yung ganitong bonding moment natin. Alam mo ba, nung nasa Italy ako, kapag namimiss kita,
Umakit ako sa bubong ng bahay nila tita. Naglalatag ako ng blanket doon. Tapos, nagpapatugtog ako ng favorite song natin. Talaga lang ah. Naaalala mo pa ba yun? You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, my morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Gusto talaga yung kantang yun. Alam mo, pag naririnig ko yun, I always remember you. Kasi for the longest time, ikaw lang yung babaeng minahal ko. Nagsisisi ka ba na for the longest time hinintay mo lang ako? No. Hindi minsan, Jess, hindi ako nagsisisi na naghintay ako ng ganong katagal. Kasi, kung hindi ako naghintay, hindi ko makikilala si Jane. Hindi ko sana siya ganito kamahal ngayon. Mahal mo ba talaga siya, Rick? Kahit 2 buwan pa lang kayo magkasintahan? Alam kong hindi ka rin makapaniwala, Jess. Kahit ako nagulat na lang ako sa sarili ko. I can't believe I love her this much, Jess. Yung tipong, everyday, gustong pumutok ng puso ko dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Alam mo, minsan, pag tinitingnan ko siya, napapaluha ako sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Sabi ko, bait-bait talaga ng Panginoon sa akin. I don't know what I did for me to deserve someone like Jane. She must be really special. Sobra. Hindi siya nahihiya kapag hinahalikan at niyayakap ko siya sa public. Okay lang sa kanya magbuwang tanga sa pagkanta sa bar para lang may dedicate sa akin yung kanta niya. She would always apologize kahit hindi niya kasalanan. She would file a leave from work just to be with me when I'm sick. Kaya mahal na mahal ko siya, Jessie. I see. Good for you, Rick. I'm happy for you. Talaga? Bakit nangingilid yung luha mo? Aha? Hindi ah. Hindi naman. Jessie Cabral. Ano bang problema? Alam mo, tumawag sa akin si Ali no isang araw. Sabi ko, usapin daw kita. Jessie, may sabihin ka ba sa akin? Wala, Rick. Wala akong sasabihin. Basta alam kong masaya ka na at sure ka na sa gagawin mo, okay na ako. Di ba mag-best friend tayo? Kung saan ka masaya, syempre doon na rin ako. Jess, come on. Tell me. Rick, alam mo naman diba na I'm not good with words. I'm not good in explaining and telling stories. Dahil mo sa kanta. Naalala mo nung 3rd year high school pa tayo? Pag galit ka sa akin o may gusto ka sabihin, nagpaparinig ka. Dinadaan mo sa kanta. Noon yun. Matatanda na tayo. Age is just a number. Remember? Sige na. Sing your heart out. Kahit alam kong sintonato ka. May sikreto akong sasabihin sa'yo. Mayroong nangyari. Hindi mo alam. Ito'y isang lihim. Itinagong kahit tagal. Muntik na kitang minahal. Di ko noon na kayang ipadama sa'yo ang nararamdaman ng pusong ito.
hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kita Re-record ko kaya. minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga'y tayo dalawa. Bawat tanong mo'y iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo, hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo napagod sa paghihintay kay tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kita minahal. Rick, siguro nagulat ka. Siguro, tatanungin mo ko bakit ngayon lang. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam eh. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako nagkalakas ng loob sabihin sa'yo to. Siguro kasi alam kong seryoso ka na sa pagpapakasal mo. Pero Rick, ang totoo niyan, mahal talaga kita. Mahal na mahal. Takot lang akong tanggapin sa sarili ko because I don't want the feeling of needing someone. I hate the feeling of wanting someone so badly. Kasi alam ko na kapag pinagbigyan ko ang sarili ko na mahalin kita, baka hindi na ako huminto. Baka angkinin na kita habang buhay. Baka masakal ka sa pagiging possessive ko and eventually, iwan mo ako tulad ng ginawa ng mga tatay natin sa nanay natin. Rick, takot na takot ako. Naduwag ako eh. Salamat. Salamat sa pagmamahal, Jessie. And for having the courage to tell me now. To tell me now what you're feeling. Rick, alam ko mukha na akong tanga ngayon, kaya lulubos-lubosin ko na. Sana hindi ka labisan kung ihihingin ko. Ako na lang ang piliin mo. Ako na lang ang pakasalan mo, Rick. Nangangako ako papasayahin kita. I will be the girlfriend, best friend, and wife you'll ever want. Diba, Rick? Sabi mo pag dumating tayo ng 28 years old at wala pa akong boyfriend, pakakasalan mo ko. I didn't treat that as a joke. Rick, I've always believed na one day you'd come back and ask me to marry you. Pero iba na yung mga bagay ngayon, Jess. Mahal ko na si Jane. Nangako na ako sa kanya na papakasalan ko siya. Pwede mo na mabawiin eh. Rick, ako lang ang minahal mo for the longest time. Isipin mo naman yun, no? Baka pwede pa nating ibalik. I-refresh mo yung puso mo. Hindi ako naniniwala, wala na ako dyan. Jess, kailanman hindi ka nawala sa puso ko. Mahal pa rin kita. Oo. But my life is different now. Si Jane na yung buhay ko. Here I am, alone and I don't understand exactly how it all began. The dream just walked away.
Popoy at Hasmin, it's really hard to let go of someone you used to have for a long time. Yung feeling na kailangan mong talikuran yung bagay na nakasanayan mong gawin sa loob ng mahabang panahon. Rick was definitely part of myself, and giving him away is the hardest decision I've ever made. Oo, best friend ko pa rin siya, pero alam kong marami nang magbabago sa samahan naming dalawa, at yun ang nahihirapan pa rin akong tanggapin hanggang sa ngayon. Popoy at Hasmin, my heart is full of regrets now, but what can I do? I was too late. Kasal na sila ngayon ni Jane at nasa Italy na siya ngayon. Buntis na rin si Jane and soon, magkakababy na sila. Rick didn't choose me. Masakit man, pero kailangan kong tanggapin. Siguro nga, marami pa talaga akong kailangan malaman tungkol sa pagmamahal. Hanggang dito na lang ang aking liham. Maraming salamat sa pagbabasa sa Dear MOR. Lubos na nagpapasalamat, Jessie. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, oh yeah, it's running after me. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With